Let's open our Bibles sa Genesis chapter 10. About the generation of the sons of Noah. You know, kung ako lang po masusunod, baka lalaktawan ko lang po itong chapter na ito. Because, you know, puro lang nakasulat dito, puro mga pangalan. Puro mga pangalan. But since that I preach, I do expository preaching, we cannot pass by. We cannot laktawan ang anumang salita ng Panginoon. That's the beauty of expository teaching because you know, na kukuha mo lahat, buong katuruanan ng Diyos, the whole counsel of God. But if you would compare sa topical, ibig sabihin kung ano ang topic, focus ka lang sa topic like sa pagbibigay, puro lang about sa pagbibigay. But when you go sa chapter by chapter, verse by verse, expository teaching, hindi mo rin masasabi na ipapatamaan ka ni pastor. Kasi, you know, hindi ko, you know, sinet ito na, ito ay gagawin ko para may patamaan because we have tinatawag na systematic na pag-aaral na salita ng Diyos na kung saan sunod-sunod na ating tinitingnan ang bawat kabanata. And we just pull out yung pinaka-juice, di ba? When you buy a fruit like mango or apple, ang ginagawa natin pag gusto natin mag-shake is we want the juice to comes out, di ba? So yun yung ginagawa natin, just the juice. Ang salita ng Diyos at hindi po ideya, opinion ang ating natatanggap every Sunday, kundi mismo ang salita ng Diyos. And we believe sa sinabi po ng naniniwala tayo sa sinabi sa salita ng Diyos na kung saan ito po ang kailangan natin sa ating espiritu, sa ating kaluluwa. And because we preach through expository preaching, we see everything na chapter by chapter, hindi natin nilalampasan ang salita ng Diyos. Because 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17 sinabi po, ang lahat ng kasulatan, take note, ang lahat ng kasulatan. So, hindi natin pwedeng laktawan ang chapter nito. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasalay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, now, if you will observe dito sa chapter 10, Genesis chapter 10, it is simple at malinaw po ang flow ng chapter na ito. Sunod-sunod, dire-diretso ang flow ng chapter nito. And it start by saying, verse 1, sinabi dito sa verse 1, ito ang kasaysayan ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham, at Japhet pagkatapos ng baha. So, this verse po na binasa natin, this is the start, of course, obviously, bahagi ng aklat bahagi ng chapter nito. And pinapakita rito kung saan nagmula ang iba't ibang nation po. If you're wondering, paano nagkaroon ng iba't ibang bansa? If you're wondering, paano nagsimula ang iba't ibang bansa? So now, you know na ang iba't ibang bansa ay nagmula sa tatlong anak ni Noah. Sino po ang tatlong anak ni Noah? Si Shem, Ham, at Japhet. And you notice na hindi sila binanggit ayon sa edad. Kasi if you will compare sa ibang lineage, records ng lineage, mayroong edad and may pagkakasunod. Tatay, anak. Okay? So, ang unang binanggit din dito, if you notice, si Japhet. Si Japhet ang unang binanggit. So, verses 2 to 5. And then, ang sunod ay si Ham and ang susunod naman ay si Shem. Now, ang huling bahagi po dito sa chapter na ito, if you notice sa verses 21 to 31, it's about sa lineage ni Shem. At ang Genesis chapter 10 sa verse 32, it serves as the summary po and the conclusion ng chapter. Now, again, nauna si Japhet because ang kanyang mga lahi, ang pinakamalayo sa Israel. Kaya sila ang karaniwang unang binabanggit sa record ni Moses. Now, again, secondly, si Ham dahil ang mga Canaanites ay mula po sa kanyang lahi at magkakaroon ng mahalagang bahagi ng story about, if you remember the story sa pagpasok ng Israel sa Canaan upang sakupin ang lupang pangako o ang kinin ang lupang pangako. And lastly, si Shem because ang kanyang lahi magbumula
Sa kanyang lahi, magmumula ang linya ng magiging sentro ng pangunahing kwento sa mga susunod na bahagi ng Genesis. Now here, in our chapter this morning, again, ito po talaan ng mga lahi. But unlike sa Genesis chapter 5 and chapter 11, puro sunod-sunod, ama, anak. So dito makikita natin ang mga pangalan ng mga tao, place and tribe and grupo ng mga tao na mula sa isang ninuno. Hindi inilista ang lahat ng tao sa mundo. Isinulat ang Genesis chapter 10 para sa Israel. So this shows kung paano po nabuo ang iba't ibang bansa, lalo na ang mga bansang konektado sa Israel noong panahon ng pagsakop sa Kanaan. So all of this, it started mula sa mga anak ni Noah after the flood. Kung saan it starts from Mount Ararat, na kung saan huminto ang arka, and mula roon, unti-unting lumipat ang mga tao sa iba't ibang lugar. So, may mga pumunta sa Shinar at Babylon hanggang sila ay nag-spread sa iba't ibang bahagi ng mundo. Now, yung pangyayari dito naman, if you go forward sa chapter 11 verses 1 to 9, it's about the story, it's about sa Tower of Babel. And ang dahilan ng pagkawatak-watak ng mga tao. Kahit sa Genesis chapter 11, ito, nangyari ito sa gitna ng record ng Genesis chapter 10. In other words, mula sa isang pinagmulan kay Noah, ang mga tao ay nag-spread sa iba't ibang lugar ng mundo dahil sa nangyari sa Babel. Kung gusto nyo malaman, maaari nyong basahin mamaya. But I'll give you an overview about that story. So, ngayon, hindi ko iisa-isahin about pangalan na binanggit ni Moses dito. It will consume a lot of time kung iisa-isahin natin ang mga pangalan. And sa paglipas ng panahon din, nag-iiba-iba din ang meaning ng pangalan. So, hindi natin iisa-isahin ang mga pangalan. But the main point ng chapter na ito ay malinaw. Mula sa isang pinagmulan, ang sangkatauhan ay kumalat at nagkahati-hati sa iba't ibang bansa at lugar. And the first record na pinapakita sa atin dito is about the lineage of Japheth in verses 2 to 5. So let me read it for you. Verse 2, ang mga anak na lalaki ni Japheth ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech at Tiras. Sina Askenaz, Riphat, Tagoma, ang mga anak na lalaki ni Gomer. Ang kay Javan naman ay sina Elisha, Tarshish, Kittim at Rodanim. Ito ang mga anak at apo ni Japheth. Sa kanila nagmula ang mga bansa sa baybay, dagat at mga pulo. Bawat isa ay nagkaroon ng sariling lupain at wika. So, ang mga apo ni Japheth ay nag-spread mula sa lugar kung saan huminto ang arka sa silangang bahagi ng Turkey. Now, in general, ang ilan sa kanila ay napunta po sa Europe. Ito po yung sinasabi ditong Gomer, Javan at Tiras. So, napunta sila sa Europe. Ang iba naman ay napunta sa Hilaga, sa Caspian Sea, patungo sa mga lugar na ngayon ay tinatawag na Russia. Ito po yung sinasabi dito na Magog, Tubal at Meshech. So, napunta sila sa hilaga ng Caspian Sea patungo sa mga lugar na ngayon ay tinatawag na Russia. And then ang iba naman ay sa rehiyon ng Medes at Persian. Ito po yung binanggit dito ng Madai. So ito po yung Medes at Persian. Sa madaling sabi, ang lineage ni Japheth ay nag-spread sa Europe at sa hilagang bahagi ng Asia. Okay? It makes sense? So, ang mga grupong ito ng tao ay kaugnay sa tinatawag na Indo-European language na grupo. Karamihan sa mga lahing Europeo ay maaaring nagmula sa linya ni Japheth. Tinawag din sila sa English translation sa New King James, tinawag silang coastland peoples of the Gentiles. Dahil po sila ay malayo sa Israel at nakatira po sila sa lugar na sa kung saan kabilang dagat mula sa Israel. Now, ang mga apo ni Japheth, nag-spread sila sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, lumipat sila sa kanluran at silangan, umabot sa India, sa malawak na bahagi ng Russia, and later on, nakarating din sa Americas. In this way, natupad po ang sinabi ni Noah na lalawak ang lahi ni Japheth. It is prophesied
na lalawak ang lahi ni Japed. And later on, ang mga lahing ito ay naging bahagi rin ng pagpapalaganap ng gospel sa panahon ng New Testament. And you notice na inilarawan ang mga grupo ng tao sa apat na paraan. Una, ayon sa kanilang mga lupain. Kalawa, ayon sa kanilang mga wika. Ikatlo, ayon sa kanilang mga pamilya. At ikaapat, ayon sa kanilang mga bansa. Then Moses will repeat na ang ganitong summary para sa lahi ni Ham at ni Shem din. So, now let's move sa lineage ni Ham, ang lahi o linya ni Ham. Verse 6. Ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Cus, Ehipto, Libya at Canaan. Sina Seba, Habila, Sabta, Raama at Sabtika. Ang mga anak na lalaki ni Cus. Ang kay Raama naman ay sina Saba at Dedan. Si Nimrod, isa pang anak na lalaki ni Cus, ang kauna-unahan sa daigdig na naging dakila at makapangyarihan. Siya rin ang pinakamahusay na mangangaso dahil sa tulong ni Yahweh. Kaya may kasabihang maging mahusay ka sanang mangangaso tulad ni Nimrod sa tulong ni Yahweh. Kabilang sa kauna-unahang kaharian, nasakop niya ang Babylonia, Erek at Akkad. Pawang nasa lupain ng Sinar. Mula rito pumunta siya sa Assyria at itinatag ang mga lungsod ng Ninive. Rehoboth, Kale, at ang Resen sa pagitan ng Ninive at Kale ang pangunahing lungsod. Sa Ehipto ang ama ng mga tagalud, Anam, Lehab at Naptu. Gayon din ng mga taga-Patros, Kaslo at Kaptor ang pinagmulan ng mga Pelestio. So, now, more na in-emphasize po ang lineage ni Ham kaysa kay Japhet. And so, included dito sa linya ang Egypt o yung Mizraim. So, it's the same Egypt or ang Mizraim, Babylon or Babel, at ang Nineveh. So, ang mga bansang ito, they are malalakas po na kalaban ng Israel sa Old Testament. And ang mga apo ni Ham ay karamihang kumalat po sa Africa, gaya ng Kush or sa ating other word Ethiopia, and sa Put or ang tinatawag na Libya. So in history, iniugnay rin sila sa pag-usbong ng mga naunang malalaking sibilisasyon tulad ng Egypt, Babylon at Assyria. Now, isa sa pinakamahalagang apo ni Ham na binanggit dito ay si Nimrod. Sa Genesis chapter 10, dito sa chapter verse 9, dinescribe po siya as a mighty hunter before the Lord. A mighty hunter before the Lord. Now, sa unang pagtingin natin dito, ang mukhang magandang salita, a mighty hunter before the Lord. Maganda ang ating maiisip kaagad na kahulugan nito. Pero in a deeper understanding, maaaring ipakita nito na si Nimrod po ay naging mayabang at kumilos laban sa Diyos. Noong panahon po ni Moses, kilala si Nimrod bilang isang makapangyarihang tao. At ang salitang mighty or dakila na ginamit sa kanya ay kapareho rin sa salitang ginamit sa mga Nephilim. If you remember sa story sa chapter 6, verse 4 about sa Nephilim, sila din ay mga mighty, the same word, mighty. And this shows na si Nimrod ay hindi mabuting halimbawa, kundi isang taong ginamit ang kapangyarihan laban sa Diyos. Now, maaring si Nimrod ay hindi lang po mighty hunter or nag-hunt ng mga hayop, kundi isa ring malupit na mananakop o taong pumapatay. So Moses remind us na nakikita ng Diyos ang kalupitan, ang kasamaan ng tao. And ang pangalan na Nimrod ay may kahulugang maghimagsik tayo or mag-against tayo sa Diyos. Siya rin ay kaugnay sa simula ng Babylon, isang sistemang lumalaban sa Diyos at umaapi sa tao. If you be advanced sa pagbasa sa Revelation, you will understand kung anong Babylon system. So, makikita sa lahi ni Ham ang mga makapangyarihang tao po tulad ni Nimrod. So, mga pinunong malupit na nagtayo ng mga lungsod hindi para sa Diyos, kundi para sa sarili nilang karangalan, para itayo ang sarili at hindi para parangalan ang Diyos. So, sa mga apo ni Ham, special ding binigyan pansin ni Moses sa mga apo ni Canaan, verse 15, tingnan niyo po. Ang pangalan ni Canaan ay si Sidon na sinundan ni Heth. Kay Canaan din nagmula ang mga Jebuseo, Amoreo, Jerdiseo, Hibita, Araseo, Sineo, Arbadeo, Semareo at Hamateo. Simula noon kung saan-saan nakarating ang mga Kananeo.
mula sa Sidon. Ang kanilang hangganan sa gawing timog ay umabot sa Gerar na malapit sa Gaza. Sa gawing silangan naman, umabot sila sa Sodoma, Gomora, Adma at Siboim na malapit sa Lasa. Ito ang lahi ni Ham na naninira sa iba't ibang lupain at naging iba't ibang bansa na may kanilang wika. So, these are the nation na naninirahan sa lupain ng Kanaan nang pumasok po ang Israel upang angkinin ang lupang pinangako. So, sila po ang mga apo ni Kanaan na nasa ilalim ng sumpang binanggit ni Noah sa Genesis chapter 9 because sa kanilang matinding kasamaan, like immorality, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, God gave instruction sa Israel na palayasin sila mula sa lupain ng Kanaan. And sinabi ni Moses, bago ang pagpasok ng Israel sa Kanaan, sinabi sa Deuteronomy chapter 20 verse 17, lipulin ninyo ang mga Heteo, Amoreo, Cananeo, Pereseo, Hibita, at Jebuseo, tulad ng utos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Now let's move about sa lineage ni Shem, verses 21 to 31. Si Shem ang nakatatandang kapatid ni Japhet, ang pinagmulan naman ng lahi ni Heber. Ang kanyang mga anak ay sina Elam, Ashur, Arpaksad, Lud at Aram. Ang mga anak naman ni Aram ay sina Uz, Hul, Jeter at Mas. Si Arpaksad ang ama ni Sela na ama naman ni Heber. Dalawang anak ni Heber, ang isa ay tinawag na Peleg sapagkat nung panahon niya ay nagkahiwa-hiwalay ang mga tao sa daigdig. Ang kapatid niya ay si Joktan. Si Joktan ang ama ni Almodad, Shelef, Hazar Mabet, Jera, Haduram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havila at Jobab. Sila ang mga anak na lalaki ni Joktan. Mula sa Mesha hanggang Separ, sa kaburulan sa silangan ang lawak ng kanilang lupain. Ito ang lahi ni Shem ayon sa kanilang angkan, wika at bansa. So sa lineage ni Shem, unang binanggit si Eber. Siya ay nasa linya ni Arpaksad at patungo sa lahi ni Abraham. Si Elam ang ninuno ng mga Elamita sa timog silangang Mesopotamia. Si Ashur naman ang pinagmulan ng mga Assyrian at si Aram ang pinagmulan ng mga Arameo. In other words, ang mga apo ni Shem ay naninirahan sa Middle East. Naintindihan niyo na po? Ang mga apo ni Shem ay naninirahan sa Middle East. At mula sa kanila manggagaling ang lahing gagamitin ng Diyos sa kanyang plan sa Genesis. Now, binanggit ni Moses si Peleg at sinabi, for in his days the earth was divided. So that means, malamang sa panahon niya nangyari po yung division at pag-spread ng mga tao during the Tower of Babel. So this is possible na naganap ito ay posibleng naganap ilang salinlay after ng baha sa panahon ni Noah. And kasabay o malapit sa panahon ni Nimrod kung kailan kumalat ang mga tao sa iba't ibang lugar. Now, Moses concluded these chapters. So, just a short sermon this morning because it's all about names. Kung ginawa ko pong yun sa isang mga pangalan, again, it will consume us a lot of time. So, hindi nyo po makakayanan siguro kung lumampas tayo ng alas 12. But just a short, but I just want to give you the main point of this chapter. So, Moses concluded this chapter by saying verse 32. Tingnan nyo po. Ito ang mga bansang nagmula sa mga anak ni Noe mula sa kanilang mga angkan. Sa kanila nagmula ang lahat ng bansa na lumaganap sa buong daigdig pagkatapos ng baha. So let's go to the main point of this chapter by asking ano ang lesson na maaari nating matutunan dito sa chapter 10. You might say, Pastor, puro lang naman pangalan nito. Anong matututunan natin dito sa chapter na ito? Well, sinabi kanina, binasa ko kanina sa book of Timothy, all is scripture. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. And therefore, may matututunan tayo kahit pangalan lang ang binanggit dito. So, ang una na lesson that I want you to know is ang pinagmulan ng sangkatauhan. Ang pinagmulan ng sangkatauhan. So, after the flood, remember, after the flood, lahat ng tao sa mundo, I want to remind you na ang lahat ng tao sa mundo ay nagmula sa mga anak ni Noah na si Shem, Ham, at Japhet. And that means, iisa lang pinagmulan ng tao. Iisa lang ang pinagmulan ng tao. Kahit may iba't ibang wika, iba't ibang kultura, iba't ibang lahi, lahat po ay part pa rin ng iisang pamilya. So, it is a good thing na may pagkakaiba
ang mga tao at dapat itong pahalagahan. It is a good thing. May uniqueness ang bawat isa kung may pagkakaiba. Pero malinaw ang katotohanan, isang katotohanan sa paningin ng Diyos, iisa lang ang pinagmulan ng sangkatauhan. Maaaring magkaiba tayo ng kulay, kulay sa balat, wika, kultura, o bansa, pero hindi ito naghihiwalay sa atin sa paningin ng Diyos. Lahat tayo ay kabilang sa isang pamilya ng tao. So, the book of Genesis teach us na ang lahat ng tao, remember, ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Kaya dapat sana may unity. Pero bakit napapansin natin na nagkakawatak-watak? May discrimination sa bawat isa. Maraming nagdi-discriminate sa ibang grupo, ang isang grupo dinidiscriminate, nag-aaway-away ang bawat grupo. Alam niyo po ang dahilan? Because of sin. Dahil sa kasalanan. In the history ng tao, ang kasaysayan ng tao ay puno po ng away and agawan ng kapangyarihan. And you can notice that kahit ngayon sa mga balita, agawan ng kapangyarihan sa loob ng lipunan, and even sa pagitan ng mga bansa. Kaya sinabi ni Paul, the apostle, na walang pagkakaibang tao sa harap ng Diyos dahil ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalawalhatian ng Diyos. So gaya ng sinabi ng Diyos kay Noah after the flood, masama ang iniisip ng tao mula pa pagkabata. Genesis chapter 8 verse 21. That means, ang root ng problema, palaging ang root ng problema, it goes back sa kasalanan. Ang kasalanan ang ugat ng problema ng tao. Kaya ang kailangan ng bawat isa is to repent, magsisi. Talikuran ang kasalanan. Talikuran, it reminds me about yesterday when I teaching the kids about, I was thinking, paano ko maipipicture sa mga bata, sa isipan ng bata, paano ang pagsisisi sa kasalanan? Kasi mga bata yun, iba yun ang pag-iisip. Kailangan maintindihan nila sa isipan ng mga bata ano ang pagsisisi sa kasalanan. And so I explained to them by, making actions, na ang kasalanan hindi lang pag-sorry. So I make a move. So I go to this direction. This is my life. Ito ang buhay ko. Ang direction na ito, kasalanan. Ang direction na ito ay papunta sa Diyos. So ito yung buhay ko, direction ko. Ano to, mga bata? Direction ko, so kasalanan. So anong pagsisisi? Nandito ang Diyos. Talikuran ng kasalanan at sumunod sa direksyon ng Diyos. So, sa simpleng pagpapaliwanag sa mga bata. It's not just by saying, sorry, Lord. It's not by just saying sorry, but it involves repentance. Ang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. So, repent and accept the forgiveness from God through faith in Jesus Christ. Interestingly, na ilang siglo lang pagkatapos ng flood at ilang salinlahi lang mula kay Noah, karamihan sa mga bansang nasa Genesis chapter 10 dito, nakalimot na sa tunay na Diyos. Nakalimot sa tunay na Diyos. Naghimagsik laban sa Kanya. At sumamba sa mga Diyos-Diyosan. And it shows me a picture, and if this is you, may you be convicted by the Holy Spirit. God has been good to you. God has shown mercy. God has allowed you na maranasan ang kanyang kagandahang loob. And suddenly, nakalimutan mo na ang Diyos sa buhay mo. What do you mean nakalimutan? Nakalimutan ng Diyos by neglecting about sa mga bagay na mahalaga sa Kanya, neglecting about pag-obey sa Kanya, neglecting sundin ang Kanyang kalooban, and you go to the direction na gusto mong gawin sa buhay mo, imbis na gawin ang kalooban ng Diyos. And that is part ng nakalimutan ng Diyos. And perhaps nakalimutan ng Diyos by, you don't give much time sa mga patungkol sa Panginoon. And more time about you, about what makes you happy, about kung anong gusto mong gawin. But when it comes to kung ano ang will ng Diyos, anong gusto ng Panginoon, you forget. Kalimutan mo ng Diyos. And perhaps it reminds me sa Revelation na go back sa unang pag-ibig mo sa Diyos. You don't spend time sa salita niya.
And yet you have a lot of time scrolling Facebook. You don't have time sa pakikipag-usap, fellowship. And yet you have time kung saan ka gusto mong pumunta sa mga lugar, kung saan gusto mong pumunta, nakakapunta ka. Pero pagdating sa simbahan, ang hirap. Marahil ba ay nakalimutan mo na ang Diyos? After nang naranasan mo na kabutihan ng Diyos, and suddenly nakalimutan mo na rin ang Diyos mo kaagad. And interesting to me na minsan naririnig ko, may mga nagsasabi, naririnig ko, brother, sister, bakit pag nahihirapan ka na, saan ka palang naging committed sa gawain o nananalangin ka ng naniliguro ka sa pag-ampo, pero pag waray problema, lack of prayer ka sa imong kinabuhi. And so, may you be convicted. Not to condemn you, but i-align ang ating buhay Kristiyano na kung saan is always good. It is always a blessing na manatili sa presensya ng Panginoon. So, naghimagsik agad sila, nakalimutan nila ang Diyos. Sumamba sa mga Diyos-Diyosan. And idols are not just mga kahoy, bato na sinasamba. Idols are anything na mas nakakahigit kaysa sa Diyos. Mas pinapahalagahan mo kaysa sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin din ng idols. Mga bagay na mas mahalaga sa iyo kaysa sa Panginoon. Mga bagay na pinapriority mo kaysa sa Panginoon. And so I'm convicted, and may you be convicted na, na nasasaktan ng Diyos kung may mga bagay na inuuna natin kaysa sa Kanya. So, ang bilis tumalikod ng tao sa Diyos. Ang bilis na tumalikod. So, ganun pa man, may ilan na faithful sa Panginoon, na natiling tapat tulad ni Job, Melchizedek, at si Abraham. Pero sa kabuuan, ang mga bansa po ay tumalikod sa Diyos. And the question for you this morning is, nakikita mo na ba na nakakalimutan mo na ang Diyos? Ang pagpapahalaga sa mga bagay na mahalaga sa Diyos? Nakakalimutan mo na ba ang Diyos? You might say, Pastor, hindi ko man nakakalimutan ang Diyos. It's like my aunt na sabi siya, one time in-invite ko, Tita, punta tayo sa simbahan, fellowship. Andoy, hindi man ako ngalimot sa Ginoo, bisan adtok sa bukid. So, bisan di ako magsimba, okay lang na, di man ako nakalimot sa Ginoo. Seems tama, di ba? Parang tama. But do you think na mayroon doon Word of God sa bukid? Do you think may awitan ng pagsamba sa bukid? Do you think may kapatid na nananalangin sa iyo sa bukid? I don't think so. You'll get busy sa trabaho. Your focus is ang mga gawain mo. So, damo mga rason ng tao, no? Basta ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. So, now, kaya lang sinabi ni Apostle Paul in Romans chapter 1, verses 21 to 23. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. So, again, isa lamang ang sangkatauhan, pinagmulan ng sangkatauhan. So, lahat ng tao, maliwanag, sinabi ng Biblia, lahat ay makasalanan and in need of Savior, ng tagapagligtas. Kaya, nang mangaral si Apostle Paul sa atin, sinabi niya in Acts chapter 17, verse 27, ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakali sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Now, God commanded all people na magsisi. Pagsisihan ang kasalanan. Acts chapter 17, verse 30.
and manampalataya sa Panginoong Hesus Kristo. Now, pangalawang lesson na makikita natin is ang layunin ng Diyos na magligtas. And naniniwala tayo sa gospel, di po ba? Naniniwala tayo sa gospel. It's about ang ginawa ng Diyos through Jesus Christ, na kung saan namatay siya para sa ating mga kasalanan, para bayaran ng ating mga kasalanan, at nabuhay siya mula sa mga patay. And this is the most important truth sa anumang katotohanan dito sa mundo. Ito ang pinakamahalaga. So, isa sa mga aral dito sa Book of Genesis ay, you notice, hindi biglaan ang plano ng kaligtasan. Pinangako po ng Diyos ito at unti-unting inihanda ang buong kasaysayan ng Biblia. And so, maging dito sa Genesis chapter 10, kasamang listahan ng mga pangalan ay bahagi ng plano ng Diyos sa paghahanda para po sa pagdating ng kaligtasan through Jesus Christ. Mula sa maraming bansa sa Genesis chapter 10, so unti-unting tumutok ang plano ng Diyos mula sa isang linya. Mula kay Adam, Seth, kay Noah, kay Shem, kay Peleg, hanggang kay Abraham. At mula kay Abraham, pinangako ang Diyos na pagpapalain ng lahat ng bansa. And this was fulfilled through Jesus Christ. And now, ang pagpapala ng kaligtasan po nag-spread at umabot sa maraming tao sa iba't ibang bansa. Lahat po ng mga bansa. And that is because sa biyaya ng Panginoon. And according sa mga Jewish scholars, ang bilang ng mga bansa sa Genesis chapter 10 ay interesting. Sinasabi ng mga Jewish scholars na ang bilang ng mga bansa dito sa chapter 10 ay 70. 26 mula kay Shem, 30 mula kay Ham, at 14 mula kay Japhet. And kapansin-pansin, kung nabasa nyo sa Luke chapter 10 verse 1, ilang alagad ang pinili ni Jesus Christ? Sa Luke chapter 10 verse 1, pumili si Jesus Christ ng 70 tagasunod at sinugo sila upang ipangaral ang Ebanghelyo. This shows, it reminds us na ang gospel ay para sa lahat ng mga bansa. And the purpose of God is to save mankind mula sa lahat ng bansa, lahi, at wika. And so, this is also the command for us. You remember the Great Commission na ibinigay ni Jesus Christ. Anong sinabi ni Jesus Christ about sa commission? Humayo kayo. Humayo kayo. Hindi niya sinabi na makinig lang kayo at umupo. Sabi niya, humayo kayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng bansa. Sa Book of Acts, binigay ang specific na pattern mula sa lugar natin or start siguro sa pamilya natin, basta sa lugar natin, then lalabas sa ibang lugar, sa mga barangay o sa paring city, and then sa ibang pulo or island, and then again sa lahat ng mga bansa, if we're able to do a mission outside, if we are already fulfilling this great commission sa ating lugar, sa ating bansa, and we're able to do it na sa ibang nation, sa ibang lugar. But this is great commission na binigay sa atin, ang humayo at gumawa ng mga alagad ng Panginoon na susunod din katulad ng ating desisyon, magdidesisyon sila gaya ng desisyon natin na sumunod sa Panginoon. Tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas, Panginoon, pagsisihan ng kasalanan at susunod sa Kanya. And yan ang ating panalangin at nais sa ibang tao. But Jesus said, humayo kayo. Nakakalungkot na maraming mga Kristiyano walang ginagawa, hindi humahayo. Walang dinadala sa Panginoon. Pero let me remind you, Christians, sabi po ng Panginoon, humayo kayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng bansa. Turuan sila. So this is also part ng ating tungkulin, na turuan sila about the Word of God. What are being taught sa iyo, yun din ipapasa mo rin sa iba. Na kung saan sila din ay turuan, bahagian na ibahagi sa iyong buhay. So, sabi dito sa Great Commission, that is Matthew chapter 28 verses 19 to 20.
Humayo kayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng bansa. Turuan sila at ipangaral ang ebanghelyo. At kasama natin, kung natatakot ka na magbahagi ng salita ng Diyos, na sila i-lead sa Panginoon, na gawin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, na mag-disciple, this is the assurance for you. At kasama mo ako hanggang sa katapusan, hanggang sa wakas ng panahon. It's like a picture to me nga isang anak na natatakot mag-bike and ang tatay nandyan sa tabi niya, and so ang bata ay na-encourage knowing na ang tatay ay nandyan lang sa kanya para saluhin siya, tulungan siya hanggang sa matutunan na niya, hanggang sa makaya na niya na gawin. Hindi nyo matututunan kung hindi nyo susubukan. At hindi nyo makikita kung ang mga magagandang bagay na inilaan sa inyo ng Diyos kung hindi kayo hakbang na may pananampalataya. So, this is the Great Commission for us, for believers, to go and make disciples and baptize them in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. And sabi niya, lo, I will be with you even to the ends of the earth. In conclusion, makikita po natin na kahit na ang tila mahabang listahan ng mga pangalan dito sa chapter 10, dahil ito po ay salita ng Diyos, dahil po ay Holy Scripture, nakapagbibigay po ito ng wise na karunungan para sa kaligtasan pa rin. Nagbibigay pa rin ito ng karunungan para sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. So ang panawagan ngayon, for those na who are living in sin, repent and manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, is able to save you and to give you a new life. And gawin kang anak ng Diyos. You see, hindi lahat na naniniwala sa Diyos ay anak ng Diyos. Kaya even ang demonyo naniniwala sa Diyos. Pero ang buhay niya ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Basahin niyo sa Book of James. Sinabi ni James, sabi ni James, naniniwala ka na may Diyos. Kahit ang mga demonyo naniniwala sa Diyos. Pero hindi po sila nagpapasakop sa Diyos. So, the call is repent from your sin. Repent. And pagkatiwalaan mo ang Panginoon sa buhay mo. Pagkatiwalaan mo. Huwag mong hayaan na puro ikaw ang humahawak na parabang kaya mo. Parabang walang mangyayaring masama kung ikaw ang hahawak sa buhay mo. Pagkatiwalaan mo ang Panginoon. He's able to save you and to give you a new life. And is able to make you His child, a child of God. So this is the will of God, not just para sa mga bansa, kundi para rin sa iyo. And perhaps you are a child of God, pero nakakalimutan mo ng Diyos. Ang dali mong makalimutan ng Diyos sa buhay mo. You don't take time na sa pananalangin. When you take time man, 1, 2, 3 siguro, sure, dali-dalian mo lang. Basta makapanalangin lang ako, marami pa akong gagawin. Isn't it offending na, kung ang isang tao ay ini-ignore ka, ini-stab ka, or walang panahon sa iyo? O nakalimot na sa iyo? So, if you are a person na madaling nakalimot na sa Diyos, perhaps lahat ng ginagawa mo is just for religious activity, just to be present here, just to show that you are here, but you did not fully give your heart to the Lord. God is reminding you na He doesn't need yung religious performance mo. What He wants from you is your heart. Yung puso. Ang yung heart, not religious performance. Madali lang yun para magmukhang religious tayo, Kristiyano. But God knows your heart. God sees the opposite you. And so, kung nakalimutan mo na
Panginoon, kapatid, paalala sa iyo ngayong umaga, huwag mo naman baliwalain ang Panginoon at kaagad na biglaan mong kinakalimutan pagkatapos ng pagpapala sa buhay mo. Because God has something more na gusto niyang ibigay sa iyo. But you miss those what He in store for you dahil apartado ko sa Kanya. Nakakalimutan mo at hindi mo pinapahalaga ang mga bagay na mahalaga sa Kanya. May we not forget Him sa araw-araw ng buhay natin. Amen? Huwag mong kalimutan. Huwag mong kalimutan ang Diyos. Pahalagan mo mga bagay na mahalaga para sa Kanya. Amen? At huwag mong ilagay ang ibang bagay kaysa sa Kanya. Huwag na huwag. Hindi pwede na ang isang tao mas nakahigit. Kaya nga yung palaging kong prayer, yung desire ko, prayer ko, Panginoon, huwag Lord na ilagay ko ang asawa ko kaysa sa iyo. Huwag na mangyari yon. Dahil ang tamang order is ang Diyos, ang ibang tao, at last ang iyong sarili. I know some of you will not agree na last ang sarili. But the fact is, dati pa na mahal na natin ang sarili natin. Dati pa, when we decided to follow Jesus, siya ang top ng lahat sa buhay natin. Siya ang pinakahigit sa buhay natin. And love our neighbors, love others. And lastly, pangatlo ang ating sarili. So again, let me remind you, huwag niyong ilagay ang ibang bagay o tao ng higit sa Diyos. Palaging nakakahigit dapat sa buhay mo ang Panginoon. Sa bawat desisyon mo, huwag dapat na ikalawa lang ang Diyos sa buhay mo, sa pagpapasya mo. Sa mga bawat galaw mo, huwag na ang Diyos ay nababaliwala. Dapat po palaging nakakahigit. Pag ginawa mo yon na ang ibang bagay na nakahigit na sa Diyos, nakalimutan mo na yata ang Panginoon. Nakalimutan mo na ang Panginoon kung may ibang bagay na nakakahigit sa Diyos. Amen? Brothers and sisters, hindi dapat ang Diyos na maging ikalawa, ikatlo. Palaging siyang nakakahigit sa lahat sa buhay natin. Tama po ba? Let's see po sa bawat priority, sa bawat ginagawa natin kung nakakahigit po ang Panginoon. But I pray and I hope na it should be the top na sa lahat ng buhay natin.